Welcome to Heirs of God Christian Ministries online service. Our mission: know Jesus and making Jesus known and lead the people to a real transformation in Christ. Good morning. Ayan, pakibati nga ng inyong mga katabi with smile. Ayan. Wala na yung good morning, oh. Wala na yung good morning with smile na agad, ah. Ayan. Napakaganda po na simulan natin ang umagang ito sa pagpupuri sa Panginoon na tayo ay masaya at isinasantabi muna natin ang ating mga problema, ating mga suliranin. At alam nyo po, dito sa ating mundo ay puno ng pakikibaka ang ating buhay. Dito sa mundo marami tayong mga problems, mga pinagdadaanan sa buhay na kinakaharap at gusto natin makamit yung biyaya mula sa Diyos. At alam nyo po, yan din po yung naranasan ni Jacob sa panahon na siya po ay nakipagbuno sa Diyos. Bago siya nakipagbuno sa Diyos, marami siya pong pinagdaan ng mga problema. At doon po sa pinag-aralan nating last Sunday, kung makikita natin doon na siya po ay nakaranas ng worries. Kasi for almost 40 years, hindi siya nakabalik sa kanyang bayan o kaya doon sa kanilang lugar dahil sa ginawa niya na kinuha niya yung birthright, yung pagiging panganay ni Esau, kung kaya't nagalit sa kanya ang kanyang kapatid at gusto siyang patayin. Kaya naman hindi ito maalis sa kanyang isipan. Kahit na matagal ng panahon na nangyari, hindi pa rin maalis sa isipan ni Jacob ang nangyari yung sa kanilang magkapatid. Ganon din sa atin baga, pag kita nakakagibong kasalan, minsan dawa pirang taon na yan, minsan day tamang magyahapon nalilingawan. Although sabi untang pinatawad tanan sarong tao, minsan nagsisingkit mangyahapon sa tuyang mga isip so mga itong mga nangyari. Kaya baga sabi kang ibang tao, mas maray pa ngayang suntokon mo ako, kisa taraman mo ngaya ako kimalay. Mas madali malingawan itong gibo suntokon ka, kisa taraman ka kimaraot. Alam niyo po ang tao, pag maray ang ginibo mo, madaling malingawan. Pero pag maraot ang ginibo mo, mas kiperang taon niyang burubaliktado man ang sitwasyon, ang tao day nakakalingaw. Siring man kaya na nangyari sa magtugang na ini, kay Jacob at saka kay Esau, kung kaya't sa kanyang pagbabalik, siya ay ngayon nakaranas ng matinding worries o problema. Kaya kung titingnan natin, kaya nga doon sa pinag-aralan natin last Sunday, makikita natin doon na kung paano nakipag-reconcile si Jacob kay Esau. Talagang pinaghandaan niya talaga kung paano ang kanyang pagbabalik. Kaya kung titingnan natin, talagang may takot talaga ining si Jacob sa kanyang pagbabalik. Isipon nyo, nagdara siyang nagrabi so pangadji niya na, Lord, day mo ako pababayaan, aram mo, tatabangan mo ako. Aram ko na day mo ako pababayaan. At ginawa niya, siya ay nagdala ng mga hayo para irigalo sa kanyang kapatid. At ganito pa ang kanyang ginawa. Ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, kung titingnan natin, talagang inuna niya muna yung kanyang asawang lingkod. Yung dalawang asawang lingkod, ang kanilang mga anak. Sunod doon, si Rebecca. Mailing mo talaga ining na talagang mahal na mahal niya si Raquel at saka si Joseph. Kasi si Raquel at saka si Joseph, sila yung pinanghuli. Yun po yung naging pasunod-sunod at dinalawang pangkat niya ang kanyang mga tauhan. Para sakali man niya alusubon sinda ni Esau, may matatada. So araw kayo ng kaisipan ni Jacob nang siya ay umuwi sa kanyang lugar. Kaya
nais niyang makipag-reconcile. Kaya nga doon sa ating napag-aralan last Sunday, sabi doon, kung tayo makapag-reconcile, dapat we must abide in God. And lower your pride and be humble. So, araw po kang ginibo ni Jacob. And reconciliation often take time. Sa pag-reconcile talaga, minsan haloy na panahon yan. Ang pigugugulta dyan. Hindi basta-basta madali. Kailangan, agion mo sa pangadjion. Soak and prayer. And we must do by showing act of kindness. Yun nga, nagpadala siya ng mga regalo para mapawi yung galit ni Esau sa kanya. So this Sunday, ang topic natin is about wrestle to God. Pag sinabi natin wrestle, ano ba ang ibig sabihin? And sabi dyan, wrestle is take in a fight, either or sports or earnest that involves grappling with one's opponent or trying to throw or force them to the ground. Sa madaling sabi, parang makikipagbuno ka, para manggana ka. Parang katulad kang wrestling, yan, boxing, ano pa, any other sports na kailangan mo ng lakas para magapi mo ang iyong kalaban. Or sa ibang kahulugan ng wrestle is ibig sabihin struggle with difficulty or problem. Actually, naranasan to. Itong nakipagbuno si Jacob doon sa isang lalaki. At the same time, itong struggle with difficulty or problem ay naranasan din ni Jacob ito. Kung babasahin natin ang verse 1 ng Genesis chapter 32, talagang grabe yung struggle. Bago siya makarating doon sa lugar nila, grabe ang pinagdaan ng struggle ni Jacob. Kasi iniisip niya na pag nagkita sila ng kanyang kapatid, ay pwede siyang balikan o patayin ang kanyang kapatid dahil sa galit na ginawa niya sa kanyang kapatid. So yun yung kanyang iniisip. So, people nowadays wrestle with problems, worries, even sorrow. Maging ang mga tao ngayon, marami tayong pakikibaka sa buhay. Marami tayong mga struggles in life. Marami tayong mga pinagdadaanan. And some people today are struggling in their life. Minsan, iba-iba ang ating mga pinag-aagihang struggle sa buhay. Tugang, ano ba ang pinag-aagihan mong struggle mo niyan? Marahil mayroon kang pinagdadaanan ngayong struggle sa buhay. Marahil ang iba, hindi magkabati ng kanyang asawa. Ang iba, mayroong mga utang. Ang iba, mayroong kaaway. O ang iba, hindi nakatulog. Ayan. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong topic na ito, isang linggo akong nag-struggle. Kasi itong topic na ito, talagang sabi nga, kung ano ang topic mo, talagang yun ang susubukin ka talaga. At kagabi, habang ginagawa ko itong topic, kagabi lang ako nakagawa ng topic. Habang ginagawa ko itong topic na ito, sumasabi ako, in Jesus' name, lumayas kang sa taas ka. Kasi habang ginagawa ko ito kagabi, gumagawa ko ng topic ko kagabi, naubusan akong load. Nasa introduction pa lang ako, naubos na yung load ko, nag-research ako, naubos yung load ko, paload na naman ako. Pag-abot ko dyan sa paludan, naisip ko magduman sa dagat, sabi ko, gutom na ako. Hindi ko naman nag-ibo sa topic ko. Pag-abot ko duman, napasiram sa kaon, pag-abot sa araw, napirot ako. Yung introduction pa lang sa nagigibo ko. Habang ginagawa ko yung topic ko, sige naman ang dalagang sukino. So focus ko, instead na doon sa sermon, doon ako napakapokus sa kinotasigan doon dalagan. Sabi ko, paano ko daw ako po? Hindi ko parailing ko sana. Habang nagigiba ako, nagbabasa ako, sige kung araw kayo ni, puto na naman sukino. Sabi ko, yun nakasuriyo ako sa bangi, Jesus name. Tapos,
Habang ginagawa ko itong sermon, maya-maya, si Ash naman, hinulog na naman sa electric pan. Buhat na naman ako, padawa naman, para ayuson. Like ko, ano yung nangyayari ko niya sa kuya? Grabing struggle ko kay ni para gibunin yung topic na yun. Taot, si Mrs. naman, pigahanap sa kino. Padangin na nga ako kay ni, taon na nga digdi ko. Sige man, dakop kang gino. Nabutan kaya alas 11. Di ko pa na tapos introduction. Dakatakas sa kino. Say ko, itig para spray ko na. Tapos, habang tigigibo ko na, say ko, salamat. Makabilo na ako. Habang tigigibo ko, naging gawa sa kino, sikin nalaga sa kuya. Sabi ko, ano yung nangyayari na yun? Sabi ni Mrs. sa kuya, sabi ni Jen sa kuya, asubang, yan ang pigigibo mo niyan kang kaaway sa mo. Struggle talaga para magibo mo ang topic na yan. So, sabi ko, minsan, may mga bagay na pinag-aagihan kita, in a little, simple way man sa napakaliit na bagay, pero dakulao ng impact sa tuya, na minsan, nawawara kita doon sa focus. Yun po yung minsan mga struggle na pinagdadaan. Minsan, marami kita, iba-iba ang problema at ang pinag-aagihan sa buhay. Pero minsan, dahil sa problemang yun, minsan naiisip natin, nandyan si Lord. Nagtataw sa tuya, kita ba? Paano tayo malalagpasan itong mga struggle na pinag-aagihan ta sa buhay? Kaya ang hapot sa tuya, how Christian believer wrestle with God? Paano ta kapag kayo yung mga may pinagdadaanan, paano kita nakikipagbuno sa Diyos para ma-overcome natin yon? Una, wrestle with God in troubles. Ayan nga, troubles. Kasubanggi, grabe akong pinag-agihan troubles. Sabi diyan, verse 22, nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid niya sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos matawid ng lahat ng ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. So doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki, hindi niya madaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitawan mo ako, magbubukang liwayway na. So, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. So, di mailintan na si Jacob ay nagkaigwa siyang trouble. Akala niya siya ay nag-iisa. Pero dumating sa punto na siya ay nakipagbuno sa isang lalaki, hindi niya kilala. So, nagkaroon ngayon ng trouble si Jacob. But before that, kung titingnan natin ang verse 1 hanggang verse 21, dakulong pong trouble na pinagagihan si Jacob. Trouble na nag-struggle siya ngunyan kung pag-abot niya dumaan sa lugar nila ay tatanggapon siya ni Esau as brother o bilang isang kaaway. Yun po yung kanyang naranasan. Before na siya ay nakipag-wrestling doon, sabi nga, itong nakipag-wrestling kay Jacob ay ang Diyos. So, but before that, kung nakikita natin, marami pong pinagdaan ng trouble si Jacob. Bago ito nangyari ang bagay na ito. Bago siya nakipagbuno sa Diyos. So makikita natin dyan that Jacob worried about Esau. Would Esau receive him as a brother or as an enemy? So Jacob sent his family in position across the Jabok. So they are now safe. So Jacob wrestled with a man. So Jacob is persistent as he wrestled with this man. Talaga niya binitawan itong lalaking ito hanggang magbukang likiwayway. So kahit na nalinsad na yung kanyang buto, talagang hindi niya binatawan. Kasi alam ni Jacob na yung nakipagbuno sa kanya hindi lang tao kundi Diyos. Kaya hindi niya ito tinantanan.
So, Jacob struggled with many problems all by his own doing and thinking. Kasi yun ang kanyang kaisipan, habang siya ay naglalakbay, ang kanyang kaisipan, baka patayin siya ng kanyang kapatid. Yun ang kanyang struggle. Nag-struggle. Kaya ang ginawa niya, bago siya pumunta doon sa kanilang lugar, ay pinauna niya yung kanyang mga regalo. Pinauna niya yung mga regalo para pag sakali makasalubong ni Esau, ay makikita niyo yung napakaraming regalong handa ni Jacob para sa kanya. At sinunod niya ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, mga asawang lingkod, at ang kanyang dalawang asawa na si Rebecca at si sino yun? Si Rachel daan. Si Raquel at si Rachel. Yan. Yun nga, at sa kanyang mga anak. So nakikita natin na itong si Jacob na ito may pagka-selfish. Diba? Na sapagkat katabang naman sa nangyayari, ka nangyayang mainot. Ini ngayon tunay ko ngayang minamahal, kaya ini ngayang mahuhuli ngayang sakali man ngayon lumusob ang tugang ko, at least ngayon may matatanda. Very wise talaga ini at ma-deceiver talaga ini si Jacob. So yun po yung nangyari. So Jacob did not recognize that God is always there. Nakalimutan niya yung Diyos. Nung siya nag-iisa, nakalimutan niya na may Diyos siyang kasama. Akala niya siya ay nag-iisa. Pero dumating sa point na ang Diyos pala ay naroon sa kanyang kinaroroonan. Kung kaya't sila ay nakipagbuno sa kanya ang Diyos. Doon niya na-realize na ang Diyos pala ay kasama niya. Kasi nakapokus si Jacob doon sa problema rather than God. Kaya kung makikita natin, worry na si Jacob. Pero nanalangin siya. Kung babasahin natin sa verse 9, ang sabi doon, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham, ba't niyain sa tulungan po ninyo ako? Sinabi po ninyo, ako'y bumalik sa aming lupain at sa kamag-anak, at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat na kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala, kundi tungkod. Ngunit ngayon ay sa aking pagbabalik, 2 pangkat ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong pagkikita namin ay patayin niya kami, pati ang mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sabi ninyo, pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami na ang buhangin at bituin. Nanalangin siya na ganun, pero dumating sa point na akala niya hindi siya dininig ng Diyos. Nakalimutan niya yung panalangin niya na ang Diyos ay sasamahan siya sa lahat ng oras. Pero dumating sa punto ng buhay niya na siya ay mag-isa, na akala niya ay pinabayaan sa ng Diyos. Pero hindi niya alam na doon pala sa lugar na yon ay kasama niya ang Diyos. At sila ay nagbuno hanggang magbukang liwayway. Minsan ganun din sa ating mga buhay, minsan mga tugang. Nakakalimutan ang Diyos kapag may problema kitang pinag-aagihan. Minsan may mga problemang kitang pinagdadaanan, akala natin hindi natin kasama ang Diyos. Minsan nagmumukmuk tayo, feeling natin wala tayong masasabihan ng ating problema, feeling natin nag-iisa tayo, pero hindi natin alam kasama pala natin ang Diyos. Minsan akala natin ang laki-laki ng problema natin, pero hindi natin naisip na mas malaki ang Diyos natin kaysa problema natin. Akala natin wala nang solusyon ng problema, pero hindi natin nakikita na ang Diyos ang solusyon sa iyong problema. Dahil sa problema, minsan nakakalimutan natin na kasama pala natin ang Diyos sa buhay natin. The Lord invite every one of us to wrestle with God in times of trouble. Yan po ang nais sa atin ng Diyos. In times of trouble, dapat patuloy tayong makipagbuno sa Diyos. Sa paanong paraan tayo dapat makipagbuno sa Diyos? So, the Lord
wants us to challenge Him with our most difficult needs and greatest problem. Kapag may mga troubles, meron tayong problema, mas lalo nating ma-challenge ang Diyos sa buhay natin. Lord, may problema ako. Alam ko tatawan mo ako, gagabayan mo ako. Lord, alam mo Lord, wala kaming masaplangon yan. Pero aram ko, patabangan mo ako. Aram ko may gagamitin kang mga tugang para masurvive kami ngunyan. Pero minsan, dahil tayo naiisip na ang Diyos yaon na nagdininig sa tuyang problema. Alam ko Lord, tatabangan mo ako sa sakuyang problema. And the Lord has promised believers that He will never leave them nor forsake them. Anong sabi sa Deuteronomy 31 verse 8? Sabi diyan, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o hindi pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Mayroong pangako ang Diyos sa atin na kailanman ay siya ang mangunguna sa buhay natin. Kung siya ang mangunguna sa buhay natin, bakit ka mangangamba? Bakit ka matatakot? Na kapag may problema ka, may problems ka, may trouble ka sa buhay, bakit ka matatakot? Ang Diyos ang mangunguna sa iyo. Ano pa? Sasamahan ka niya. Yan po yung pangako ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Kaya huwag mong isipin na nag-iisa ka. Kapag may problema ka, isipin mo, nandyan ang Diyos kasama mo. Nandyan ang Diyos na gagabay sa iyo. Nandyan ang Diyos na tutulong sa iyo sa lahat ng iyong problema. Hindi ka niya bibiguin. Napakaganda pa kung ng Diyos hindi ka niya bibiguin. Ano man ang pinag-aagihan mo, struggle mo sa buhay, tandaan mo na ang Diyos ay hindi ka bibiguin. Kung ang tao may pangako sa iyo na bigo, ang Diyos kapag nangako sa iyo, hindi ka niya bibiguin. Ni pababayaan man. Yan po yung pangako sa atin ng Diyos, kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Napakagandang pangako sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tandaan ta po yan, Deuteronomy 31 verse 8. Napakagandang pangako ng Diyos. Kahit may problema ka man, matindi ang pinagdadaanan mo sa buhay, tandaan mo yan na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa iyo. He always with us, mga kapatid. Sometimes, believer, forget this precious promise of the Lord. Minsan nakakalimutan natin ito, mga kapatid. Napangako ng Diyos sa atin. Kilala mo ang Diyos? You know God? Kilala mo siya? Kung kilala mo siya, magtiwala ka sa Kanya. What He says, always does. Ano man ang sabihin niya, ginagawa niya. What the Lord promised, He always fulfill. Kung ano man ang pangako ng Diyos sa buhay mo, mangyayari ang pagkakaloob sa iyo ng Diyos. The Lord is always with us in good times, especially in troubles. Nung nagkaroon ng problema si Jacob, pinabayaan ba siya ng Diyos? Nandoon ang Diyos kasama niya. Kahit akala niya siya'y nag-iisa, pero ang Diyos kasama niya pa. Mga kapatid, kung iniisip mo nag-iisa ka, wala kang masabihan ng problema. Ang Diyos ay nariyan. Kasama mo. Hindi ka niya pababayaan. Kaya kung may problema ka ngayon, ilapit mo sa Diyos. May pinagdadaanan ka ngayon, ilapit mo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos tapat sa Kanyang mga pangako. Tapat ang Diyos doon sa mga tao patuloy na nananampalataya sa Kanya. Kapag may problema tayo, mas lalo dapat tayo makipagpuno sa Diyos. Yan po yung nais sa atin ng Panginoon. Pangalawa, wrestle with God for blessing. Sabi sa verse 26, sinabi ng lalaki, bitawan mo ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tanong ng lalaki kung sino siya at sabi niya ay siya si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag ko sa iyo
at hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at ikaw ay nagtagumpay. Pag sinabi nating Israel ay nakipagbuno sa Diyos. Ano naman ang pangalan ninyo? Tanong na ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. Pag sinabi niyang Peniel ay ang mukha ng Diyos. So makikita natin dito na this man desired to live before the dawning day. So gusto niyang makawala kay Jacob kasi magbubukang liwayway na. But Jacob demand a blessing. Hindi niya kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. So kaya nung binasbasan si Jacob, bago siya binasbasan ang kanyang pangalan, kung kaya ang kanyang pangalan ay Jacob sapagkat siya ay deceiver. So, ang kanyang pangalan ay nabago. Tinawag na siyang Israel, na ang ibig sabihin ay wrestle with God. So, his life would remind Jacob of his struggle with God. So, Jacob wants to know the name of this man. Gusto niyang maraman kung ano ang pangalan nitong lalaki. And the man refuses because Jacob should know. So the man blesses Jacob there, and the blessing is spiritual. Now Jacob know the man. And Jacob recognized that the man as God himself. So Jacob had wrestled with God. Kaya tinawag na siyang Israel. So ganun po yung nangyari. Nakipagbuno siya sa Diyos hanggang magbubukang liwayway at hindi niya binatawan ang lalaking ito kahit na nalinsay na ang kanyang buto. Hindi niya binatawan sapagkat gusto niya na siya ay pagpalain. Sapagkat alam ni Jacob na ang tao ito ay ang Diyos. So sa wagang ito, nais kong i-encourage ang bawat isa sa inyo na tingnan natin ang Diyos. The Lord encourages us to always look to Him as we wrestle with our worldly worries or trouble, because God, our God, provides blessing. Yan po yung nais sa atin ng Diyos. As believer, we are reminded to continue to wrestle with God through prayers. Yan po yung nais ng Diyos sa atin. Kung gusto nating makamtan yung biyaya mula sa Diyos, dapat makipagbuno tayo sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa ating pananalangin. Ano pa? Fellowship. Bible study. Attending worship service. Devotion for us to receive blessing from God. Minsan, humihingi tayo ng biyaya sa Diyos. Humihingi tayo ng blessing mula sa Diyos. Pero minsan, hindi tayo nakikipagbuno sa Diyos. Nagkukulang tayo ng panahon sa Diyos. Nagkukulang tayo sa panalangin. Nawawalan tayo ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagdi-devotion, sa prayer, sa worship, sa fellowship. Pero gusto mong pagpalaon ni Lord. Pero ang sikreto pala kung paano tayo pagpapalain ng Diyos, dapat patuloy tayo makipagbuno sa Diyos sa pamamagitan ng mga ganitong gawain. Sapagkat yan ang nais sa atin ng Diyos sa buhay natin. So in our raising to God, we will want to be more concerned about others than ourselves. Sa pakikipagbuno pala natin sa Diyos, mas lalong dapat unahin natin yung iba kaysa yung sarili natin. Mas iniisip dapat natin yung iba kaysa sarili natin. So, before we ask blessing, we need to wrestle with God. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Pero kahit ganon, hindi nais ng Diyos na puro lang tayo hingi ng biyaya. We need to be persistent in our calling. Si Jacob, bago siya binasbasan, talagang naging persistent siya. Hindi niya binitawan yung lalaki yun, yung Diyos na yun, hanggat hindi siya pinagpapala. Ganon din sa atin. Kung gusto mong pagpalain ng Diyos, huwag mong bitawan ang Diyos sa buhay mo. Kasi ang Diyos ang nagpapala sa buhay natin. Si Jacob, hindi siya
Kung binitawan niya yung Diyos, marahil iba ang nangyari. Pero hindi niya binitawan ng Diyos, kaya siya ay pinagpala ng Diyos. Ganon din sa atin. Kung gusto mong dumating ang blessing sa iyo, ang pagpapala sa iyo, huwag mong bitawan ng Diyos sa buhay mo. At gawin mo kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa iyo. At gawin mo yung mga dapat gawin para maging kalugod-lugod ka sa Diyos. So like Jacob, he wrestled to bless by God. You also need to wrestle in prayer. Devotion, Bible study, worship, fellowship, and we also give to God what is for God. Ibigay natin para sa Diyos ang para sa Diyos. Kasi yun po yung sikreto kung paano tayo pagpapalain ng Diyos sa buhay natin. May problema ka? Ilapit mo sa Diyos. Gusto mong magpapala? Lumapit ka sa Diyos. Sapagkat yun ang nais sa atin ng Diyos. Pasensya na kayo, mahaba po itong topic natin. Para sa ating pagtatapos. Are you in trouble today? Kayo ba'y mayroong mga pinagdadaanan? Wrestle to God. Makipagpuno ka sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos ang problema mo. Siya ang magbibigay ng kasagutan sa iyong problema. Sapagkat nakita natin na ang Diyos kasama natin. Hindi niya tayo pababayaan. Do you want to bless by God? Gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Wrestle to Him. Makipagbuno ka sa Diyos. Sa paanong paraan? Through prayer, fellowship, attending worship, devotion, through giving, lahat yan. Kapag ginagawa natin yan, tayo'y pagpapalain ng Diyos. Yan po yung sikreto kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, hindi batid sa iyo, Panginoon. Mayroong mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Mayroong mga crisis in life, worries in life, troubles in life. Nakala namin, Panginoon, walang solusyon. Pero hindi namin nakikita, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mas malaki sa lahat ng ito, Panginoon. Na Ikaw ang Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, na tapat sa kanila, Panginoon. Hindi mo sila, Panginoon, pinabayaan. Ganon din po sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, lahat ng aming mga worries, lahat ng aming mga problems, troubles, Lord, we lift up to you, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng solusyon sa lahat ng ito, Panginoon. And Ikaw rin pa, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng pagpapala, Panginoon. Kung gusto namin na kami ay pagpalain, Lord, ang sabi mo, manatili kami sa iyo, Panginoon. Sundin namin ang lahat ng pinagagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Nawa ang bawat isa na mayroong problema, mayroong mga crisis, mga troubles sa oras na ito, Lord, samahan mo po sila, Panginoon. Touch their heart, Lord God. Punuan mo, Panginoon, ang mga problema na kanilang mga nararanasan. Punuan mo ito, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon. And bigyan mo sila, Panginoon, ng peace of mind, Lord God. Nang sa ganun, Panginoon, lumabas sila sa lugar na ito, Panginoon. Dala-dala nila ang kagalakan sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isang narito at bigyan ng kagalakan sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013096768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Trays, Barangay 49, Biga, Legazpi City.
Until next week here at HGCM Online Service, please like, share, and follow for updates.